So guys, may gagawin tayong isang Xiaomi Mi 10 Lite. Ang problem nito ay dead boot. So dito iti-test natin kung paano natin gagawin. 0.4 sa reading niya guys. Ayan sa schematic. Pero pag mga ganitong sakit kasi guys, kadalasan yan ay CPU. Pero i-reading pa rin natin sa titest natin sa power supply. 0.4 ang nakalagay dito guys. Bubuksan natin. Tapos, check natin ngayon sa may power supply para makita talaga natin kung ano yung nagagawa at saka hindi nagagawa. So ito guys, idea lamang para may idea kayo kung bakit natin nakikita na pwede pang magawa at saka hindi na magawa. So minsan kasi guys, kadalasan ng ganito nasisira pag nag-overheat. So yung iba nagtatanong kung nagagawa pa ba o hindi nagagawa. Usually guys, depende sa reading kasi may mga reading ng CPU pag overheated na talaga nakikita natin na pag lumagpas ng 300, 200 pataas, negative yun guys. Ibig sabihin may tama talaga yung CPU. So pag pumasok lang siya ng 100 plus na reading, 101% yan ay nagagawa talaga na ang ginagawa natin ay nire-rebol yung CPU. So marami na tayo talagang experience na ganun lang ang ginagawa natin na 101 talaga siya nagagawa. Basta pasok tayo sa level ng 100 pababa. So matik siya guys na nagagawa. Yun, pagalingan na lang talaga tayo dun sa pag-rebol kung paano natin ma-rebol ng maganda. Yun yung pinagbabasihan natin. Yung sa galawan ng technician kung paano niya i-rebol at iangat ng maayos na hindi ma-damage yung pyesa. So ako talaga guys, kaya ko sinishare ito para makita ninyo talaga na ano ba yung possible natin na pwede pa magawa yung unit. So depende yan sa takbo ng CPU kung yung pag pinower on mo siya sa power supply ay lumagpas tayo doon sa level ng 200, bibihira na lang po ang nagagawa doon. So ito ay sharing lang para may marami kayong idea kasi marami nagtatanong sa akin paano daw nalalaman na pwede pang magawa yung CPU. So dito natin napapakita guys kung paano nagagawa ang CPU. So sa pamamagitan ng rebol. Pero hindi yan lahat nakukuha sa rebol kung ang reading ay sobra-sobra. Pero ang reading mo ay hindi tayo papasok ng 200. Ibig sabihin guys, magagawa talaga yan. So, nakadepende na lang yan sa gumagawa kung paano niya patakbuhin ng maayos. Ayan. Ngayon guys, gagamitan natin ng power supply. Dito. Ayan. Gagamit tayo ng power supply para dito natin makikita guys. Ito. Yung ginawa na to ay ano ko lang to, rekta to galing sa mga battery na battery cable, tapos lagyan ko lang ng cord papunta sa power supply. So ngayon, ipa-power on natin. Power on, 100, ayun may nakita ako 140. 159. So 159, hindi na siya lumagpas doon sa may pumasok na 201 pero nawawala din. So 159, ito guys ay talaga to, CPU lang. Ang nangyari dito overheat. Kaya ang gagawin natin dito ay babakbakin natin yung CPU tapos i-rebol. So bakit ko nasasabing ganito ang laging lumalabas na nagagawa guys? Kasi pag pinower on mo sa power supply at bumira ka agad siya ng 200 pataas, hindi na siya nagda-drop ng 100. Ibig sabihin, shorted na talaga yon o may tama na yung CPU. Yun yung madalas guys na hindi na nagagawa. So ito ay sinishare ko talaga kasi marami nagtatanong sa akin kung bakit daw, paano ba nakikita kung pwede pa magawa o hindi. So kung meron kayong power supply, iti-test nyo talaga sa power supply. Dito natin malalaman kung gagana yung ginagawa natin. So marami na tayong experience guys na pag lumagpas talaga ng 200 plus, bibihira lang yung nagagawa. May iba nagagawa, may iba hindi talaga nagagawa. So talagang sinasabi ko yan dahil araw-araw na
ginagawa ko ganito lahat. Halos ganito lahat ang mga ginagawa natin. Samsung, Realme, Oppo, Vivo, halos sobrang dami. Mga Huawei, iisa lang. Sa reading lang ako tumitingin. Tinitingnan ko sa reading ng power supply kung saan lang siya. So, alam na natin na sa araw-araw na trabaho natin, alam natin kung ano lang yung para doon lang talaga siya, hanggang doon lang ang buhay niya. So, na-memorize na natin lahat. Kaya, ito ay, ang mangyayari dito ay, i-re-rebol lang natin. So, yung count niya kanina ay 150 plus. So, matik to guys na magagawa talaga siya. Nga lang, may mga solusyon dito na para para pag nabuhay na hindi na siya magloko, kailangan ninyong i-downgrade. So, importante yan. Kailangan nyo i-downgrade para hindi na siya maulit na mamatay. Kasi ang mangyayari dito guys, kung hindi nyo i-downgrade, mauulit at mauulit pa rin yung pag-overheat nito. So, magdi-disconnect na rin yung mga paa, yung katulad nito, ng ginagawa natin, nilinis natin yung mga glue na yan dahil lalapagan natin, gagawa natin ng panibagong paa para mag-connect ulit, bumalik sa dati. So, ito yung ginagawa natin. Kailangan malinis ng maayos, tapos i-re-reball natin yung CPU para mag-back to normal yung mga pin at kumapit ulit dito sa my motherboard. Ayan. Kaya, ito lang ang tanging paraan. Ang last option naman, kailangan ma-downgrade ninyo para hindi na siya mag-overheat. Bakit ko sinabi i-downgrade guys? Kasi kung the same pa rin yung version na yung MIUI na version nito, yun pa rin ang gamit niya, mauulit pa rin na mamatay yung unit. Huwag nyo asahan na hindi mamatay at mamamatay talaga yan. Dahil nagawa nga natin yung mga pin-out na buhay natin, pero yung version na yun ang sumira sa kanya, na dahil nag-overheat siya, dahil yung version mataas, dapat talaga ibaba. Kung hindi ibaba, back to reality pa rin. Babalik pa rin sa dating sira. So, I hope na makatulong sa inyo dahil ito ay maraming nagtatanong sa akin kung bakit, kung pwede pa ba pag nagawa daw, mamamatay pa ba ulit, babalik pa. Babalik siya kung hindi nyo ma-downgrade. Pero kung ma-downgrade ninyo na mas bababa, mas maganda. Kung ang version niya ay version 13, marami kasing version ng 13. May 13 na 0.5.0. Kung ano yung pinakamababa na version sa version 13, pinakauna-unang lumabas, naka-version 13 siya, pero yung nakalagay doon ay 0.1, 0.1.0, yun mga mababa talaga, pinakasagad na mababa, yun ang ilagay ninyo para hindi na siya mag-overheat. Kasi pag kunwari version 13 tapos 0.1, 0.1.0, yan ang pinakamababa, tapos ang pinakamataas naman ay version 13 0.5.0, mataas po yun. So ang kahanapin nyo yung pinakamababa para matik siya nang hindi na mag-overheat. So bakit ko sinasabi guys? Kasi tested na talaga yan, na proven na talaga na pag kahit mag-email kayo, hindi siya namamatay. So, basta mababang version para madali ninyo. So, may mga link naman yan na nakukuhaan. Kung gusto nyo malaman, pwede kayo magtanong na kung ano yung link. May link akong alam para pwede kayong mag-downgrade doon. So, proven na yan. Marami na akong customer na yun ang ginagawa nila. Pag nabuhay ko, dina-downgrade nila, wala na tayong problema doon. So, tinatanong ko sila kung ano nangyari. So far, okay naman. Kahit naglaro daw sila ng ML, hindi naman daw namamatay. Yung mga hindi nag-downgrade, guys, yun ay mamamatay talaga ulit. Maniwala kayo sa akin, hindi tayo nagsisinungaling dito. Talagang sinasabi ko yung totoo. Kahit buhayin na natin, tapos hindi nyo din-downgrade, mamamatay at mamamatay pa rin. Promise, hindi yan mangyayari. Kung tatagal man yan ng ilang buwan, pero mamamatay pa rin ulit yan. Di katulad pag na-downgrade nyo guys, magagamit nyo talaga ng matagal na panahon. So, ingat-ingat na lang, iingatan na lang. Ayan na, buhay na natin. So, yun lang talagang ginawa natin guys. Ano na lang natin, reball lang yung CPU. So, wala tayong pinalitan, kundi na-reball lang. I hope na makita ito na may-ari.
Shout out sa inyo, sir. So kung bago ka sa channel ko guys, palike na lang, pa-subscribe para lagi kayo ma-update sa mga bagong upload natin. So, yun lang guys. Maraming salamat. I hope na makatulong talaga sa inyo. Ayan. So, sa lahat ng mga video natin, ay nandun lahat yung mga solusyon. So, thank you guys. See you in the next video ulit. Maraming salamat.